Yusin, kung sino po itong ka-inspired na to, grabe, eto po naman, ay isang, yun nga binanggit ko sa inyong teacher. Teacher na nag-resign. Bakit nga? Sabi niya kasi, Weng, 8,000 na lang ang natitira sa aking sweldo. Pero mahal na mahal ko ang pagtuturo. Dahil for 28 years, I became math coordinator, panglaban ng mga estudyante ko sa Tunasan Elementary School. Pero kailangan ko silang iwan at iwan ko ang pinakamamahal kong profession. Dahil ngayon, mas malaki na ang aking network. Kasama kayo, Nagcarlan. Nako, binanggit ko talaga. Nagcarlan, Tunasan, Gapan. So, everybody na under sa kanya, sabi niya, nagulo ko na ang buhay nyo. Na-inspire ko na ang buhay nyo. Kailangan ko itong ipagpatuloy. At ang kapalit naman nito, talaga naman, from October 2019 up to the present, consistent top distributor po. Si teacher. Kaya naman, naging Millionaires Club member, milyonarya, no? Dahil kay iFern. At eto pa, nagkaroon po ng sasakyan from iFern and tuloy-tuloy. Anong pandemic? Monthly. Kagaya ng binanggit ko, talagang nagsi-6-digit income po si teacher. Sino nga ba to? Talagang Lodi. Idol ng lahat. Lalong-lalo na po ng kagaya kong negosyante. Talagang lahat. Grabe ang tulong ni teacher. So please help me welcome our senior field vice president. No other than Emilia Elisa Arandia! Grabe. Thank you so much, Apueng, no? For that generous. Diyos ko, grabe ang energy ni Apueng, no? Diyos ko, nag-uumapaw ang aking kasiyahan, no? So, syempre, ay fantastic morning, Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. And, syempre, hello world, hello universe! Grabe! Hello, kaway-kaway naman dyan, no? Sa mga timbahay na nakatutok sa araw na to. Grabe, syempre, no? Hindi ko makakalimutan batiin ang Team Roaring Lions! Hello! Syempre, most especially sa aking team, Team Tunasan Roaring Lions, na kinabibilangan ng, Diyos ko, sana wala akong makaligtaan, no? Nueva Ecija, Positive, The Amazing, Zambales, meron din akong Santa Rosa, Ilocos, and Team Nagcarlan. Karamihan na nandito ngayon ang kasama ko. Diyos ko, ang mga inspirasyon ko galing sa Team Nagcarlan. No? Isa lang sila sa naging inspirasyon ko kung bakit hinataw ko si iFern. Yan. Siyempre, ako'y nagpapasalamat kay Sir To, Madam Kimi. Siyempre, hindi ko makakalimutan ang aming Tatay Buddy Gregorio Asis, yung dalawa naming teachers, no? Dating teacher. Pero ngayon, tingnan mo, PD, Presidential Director na po sila. Upline, Jovelyn Asis, and the sexiest among, grabe ang aming upline. Hello, upline. Ang pinakamamahal, no? At pinagkakautangan ko ng utang na loob. PD Presidential Director, Christy Legario Recaro. Ayan, syempre, hindi ko palalampasin ito, no? Pagkakataong ito, na i-congratulate, no? Yung mga speakers, yung mahuhusay kong kasama ngayon, no? Grabe, na-inspire ako habang ako'y nakikinig sa isang tabi. Sabi, grabe na talaga yung narating ko. Unahin natin, kanina yung unang nagsalita. Grabe, i-chichismis ko. Kanina naluluha-luha ako. Tuwing magsasalita ang taong to, grabe, no? Dati siyang mahihain. I-chichismis ko na naman. At
Ichichismis at ichichismis ko talaga siya. Alam nyo ba? So sobrang mahiyain ng taong to, hindi ko akalain, no? Na mararating niya kung anong meron siya ngayon. Halos pareho na lang kami ng rank. Field Vice President. Grabe, no? Millionaires Club member na rin siya. Grabe. FBP, Erlinda Martin Daga. Wow, grabe. Grabe talaga, no? Nag-uumapaw ang aking kaligayahan ngayong araw na to. Siyempre, yung ikalawa, no? Akalain mo ba? Tama yung kwento ni Upline Linda kanina. Unang event namin sa Nagcarlan, no? Nasa sulok siya. Sabi ko, Linda, ito yung pakatatandaan mo. Sinabi ko po yan. Etong taong to ang magiging susunod na Erlinda Martin Daga. Tama siya. Grabe. No? Encoding na lang, magiging team builder na rin to ang husay. No? Kilalang kilala, ipinamamalita ko. 4. No? Kinocongratulate ko lagi to. Siya yung tao na yes, upline talaga. Grabe. No? Grabe. Team builder, kine-claim ko na. No? Daryl Joyce Barasi. Grabe, yung pangatlo. No? Habang nagsasalita siya kanina, grabe, nare-realize ko, no, nare-recall ko kung gaano to kasungit, no? Kung masungit ako nung prinesentan namin siya, plan, pasensya ka na, no? Ichinichismis kita, no? Grabe, no? Akalain mo ba na seryosohin niya si Ifern? Milyonarya na to eh. Tama? Milyonarya na to, pero tingnan mo, mapaisip ka na, no? Ikaw ang nakatutok kayo sa television mo. Grabe, milyonarya na, pero tingnan mo, baliw na baliw. Gawin si Ifern. Eto, bagong, tawag dito, bagong hango. Ayun, bagong hango lang siya. The newest, no? Field manager in my team. Grabe. Field manager, Rowena Vestal Kaday, no? Congratulations. Mahal ko kayong lahat, no? Naiiyak ako sa inyo. Ayan. So, ang dami ko nang sinabi. Grabe. So, kalimutan ko na ipakilala yung sarili ko. Ako po si Emilia Elisa Aranja from Tunasan, Muntinlupa City, the leader of Tunasan Roaring Lions. So, baka makalimot, ako rin po si Miss A, si Miss Lisa, no? Dahil po kasi sa haba ng pangalan ko, ayan na, mayroon akong screen name sa Ifern. Miss A, yun po yun. So, ako po ay 28 years po, no? Na nagturo sa Tunasan Elementary School. Kung tawagin niya si Miss Sungit. May kasungitan talaga ako, di ako marunong mag-smile. Sabi nga, math teacher to eh. No? Okay, so, minsan dahil nga hindi talaga ako marunong mag-smile, karagdagan doon yung sakit kong vertigo. Tama yung kwento ni Upline Linda kanina, no? Taglay ko yung vertigo na yan ng 26 years. Imaginin mo, no? So, 28 years akong nagtuturo, 26 years na dala-dala ko. No? So, bakit nga ba si Teacher Lisa ay tuluyan ng nabaliw sa Ifern? Question mark na naman. No? Si Teacher Lisa, isa lang naman ito, hindi sa pagbabubuhat ng aking bangko, isa po akong masipag na teacher talaga. No? Na doon ko rin nakuha yung sakit kong vertigo. Diba? Ayun. So, lahat naman din ng sakit na na-acquired ko, nalampasan ko, maliban po dyan. Ayun. So, paano ko ba nakilala si Ifern? Ay, grabe, eto lang naman. Nakilala ko po si Ifern, saan? Sa isang test construction seminar. Grabe ito, no? Pasensya ka na, Upline, ichichismis na naman kita. Ayan. So, imaginin mo ha, namili, no? Yung aming division ng seminar ng test construction. Siyempre, mahuhusay. Yan, binida, isinama ko na yung sarili ko. Akalain mo ba, bago po ako pumunta doon, masama na po yung pakiramdam ko. Lalong sumama yung pakiramdam ko nung gagawa
gumagawa kami ng test at ako lang mag-isa sa grupo ng grade 3. Kasi grade 3 po ako. Tapos, habang ako'y gumagawa ng test, meron akong nakitang teacher. Yung teacher na yan, grabe, alam mo kung ano ginagawa niya? Ay, pa-relax-relax. No? Pa-groupie-groupie, pa-selfie-selfie, samantalang kami nagsusunog ng kilay. Ang sarap talagang inirapan ko po talaga. Pasensya na upline. At inisip ko, pumunta ba dito yan? Ano ba gagawin yan dito? Hindi siya tumutulong. Naibulong ko talaga yan. Ayun. So, habang ako'y gumagawa, ay nasulyapan ko. Alam niyo ba, nagprepresent siya ng lihim. Palihim at siya daw ay top distributor. My God. Distributor. Distributor. Sorry, apply. Ayun. So, lalo akong nanggigil. No? Nga lang, nung uwian na, napakahusay nung teacher. No? Lumapit at alam nyo ba, isinilid niya yung bottle ng Ferndi doon sa bag ko. Imaginin mo, anong magiging reaction ko? Lalo akong nanggigil, hindi lang ako nagpahalata. At ang sabi niya, ganito, teacher, kapag hindi effective, huwag mong bayaran. Anyway, may 5 araw pa naman daw kami magkikita. Meron pa kaming susunod na seminar. Sabi ko, ano ba naman to? Wala na siyang ginawa sa seminar. Isisilid pa yung bottle ng Ferndi sa bag ko at magkakautang po ako sa kanya. My goodness! Tama? Nga lang, teacher naman din ako. Ayaw kong maramdaman o ma-offend siya sa akin. No? So, umuwi ako, no? Pag upo ko sa bahay, lumala yung panimbang ko, iba na yung pakiramdam ko. Pumikit ako hanggang sa maalaala ko yung isinilid ng teacher doon sa bag ko. Na parang nadidinig ko yung sinabi niya sa tinis ng boses niya, lahat daw ay pwedeng i-prevent and i-treat. So dali-dali ko, kumuha ko agad ng 5 soft gel. Kasi nakita ko, pwede ko itong lunukin. Madali ko siyang lunukin. Diyos ko, after 30 minutes, nakatulog ako. No? 9:00 na lang, nung gisingin ako ni Habi. Sabi ko, dala-dala ko yung bottle. Eto yung ininom ko. Ang himbing, ang sarap ng tulog ko. Ang sabi ng asawa ko ganito, huwag mo nang gagawin yan ha, baka matuluyan ka. Alam nyo ba, pagkakain ko, nagpahinga lang ako. Kumuha ulit ako ng 5 soft gel, imaginin mo yan ha. Kasi gusto kong mapatunayan, yung nadinig ko sa kanya, na wala daw overdose at yun ang wasto daw yung tulog ko. Ay, totoo nga, Diyos ko, pagpasok ko, kinaumagahan, no? Sa tanang buhay ng pagtuturo ko, never akong nalilit at uma-absent. Pero dahil doon sa pag-inom ko nung Ferndi na yon, nadatnan ko yung principal na andun na sa kwarto ko. Hiyang-hiya ako that time. No? Hiyang-hiya ako that time. So itinuloy ko lang yon, itinuloy ko yung take ko hanggang sa maubos ko yung bottle. No? Yung teacher na makulit, grabe, araw-araw, gabi-gabi, ang follow-up kung maganda daw yun. Eh sabi ko, ay opo, paubos na, o-order ako. Ay tuwang-tuwa yung teacher. Mahusay, no? Dahil sa mahusay at makulit, alam nyo ba, dala-dala niya yung isang package, nilagay niya na dun sa table ko. At umalis. Sabi ko, no, hindi nga ako marunong ngumiti. Paano ko yan ibebenta? Wala akong kaalam-alam dyan sa paniningil. Wala rin akong kaalam-alam sa kabebenta. Diba? Ayun. Sabi niya, babalik daw siya after 1 week. Sabi ko, saan ko ngayon dadalhin yan? Wala naman, hindi ko alam yan. Ito, wag yung gagayahin. Ha? Lalo niya sa mga new distributors. Tinago ko yung laman ng package. Nilabas ko lang yung mga vitamins. At yun ang ginamit ko. Huwag niyong gagayahin yun, ha? Mali. Ayun. So, nga lang, hindi rin ako madamot kasi
sa isang linggo, no? Isang linggo na pag-take ko ng vitamin D, ang gandang-ganda. Ganda ng panimbang ko. Grabe, no? So, hindi ako maramot na i-share ko. Yung kwento kanina ni Linda Daga, yun po yun, no? Nakita ko yung eskwela ko na hindi nakaka-perfect ng kanyang attendance sa isang linggo. I-share ko. Ang galing nung nanay. Hindi lang niya pinainom yun. Oo, sa takot lang siguro hindi ma-honor yung kanyang anak, oh. Grabe. Pero mahusay. Research niya, tiningnan niya, binigay niya, pinakita kay Pedja. Yes, maganda daw kay Casey. O, di ba? Yun po yung simula nun, no? I-share din niya. O, dalawa lang yung pinagbulungan ko. Erlinda Daga at isang pang nanay. Sabi kanina, no? Dalawa lang naman magsisimula. O, dalawa. So, may left, may right. Pero never na sumagi sa isipan ko na gagawin kong business si iFern. No? Hindi. Kasi focus po ako sa trabaho ko sa school. Nga lang, dahil sa kagandahan ng produkto, eto yun. I-share nila yung dalawang nanay na to sa family, sa relatives, and even yung mga kakilala at batch nila. Imaginin mo simula sa dalawa hanggang sa lumakad na lang lumakad, lumawak na ng lumawak yung network ko. Tama? Grabe. Pinatunayan ko sa aking upline noon, no? Na ako'y mag-join lamang, bawal akong umabsent, bawal akong umattend ng training. So anong ginawa ni upline? Si upline ang nagpakaagila para maghanap ng agila. Grabe, kinadin niya silang dalawa. Yun. So simula nun, grabe, nakabuo ako ng team sa tulong ng aking upline, no? Ayun. So, una nagkaroon ako ng Zambales, Team Zambales. Napakasimpleng mamamayan yung aking leader doon na nakakuha ng mayor ng Zambales. Grabe, no? Sa tulong ng aking upline. And sa kaliwa naman, meron akong Erlinda Daga na meron ding team, Nueva Ecija. No? So, ayaw ko mang gawin, meron akong team na lumalago. Hindi ko siya ginagawa, pero tingnan mo, lumalakad yung aking team, lumalawak lang siya. So, imaginin mo i-share ko, i-share nila, i-share niya, i-share, hindi ko na mapigilan na lumawak yung aking network. No? So, dahil lumalawak yung aking network, ginagawa ko lang naman, masama pa ang loob ko. No? Masama pa yung loob ko na bigyan ng time si iFern kahit Sabado at Linggo noon. Napipilitan lang ako. Yan yung totoo. Kasi nga, meron na akong mga downline na siniseryoso. So, napilitan talaga ako. Diba? So, ayan na nga. Sasamahan. Pero talagang labag sa kalooban ko. Patuloy na lumalawak ang aking team. No? Hanggang sa isang araw, eto na. Sabi ng aking upline, ay awardee daw ako. Sabi ko, saan yun? Sa PICC daw. Eto, no? Sa product talaga naman, tiwalang-tiwala ako. Pero yung sinasabing kitaan, hindi ako naniwala. Eto yung sinabi ko. Halik kayo, no? At tayo'y makichismis. Mag-imbestiga kung ano ba itong awarding na to. PICC. Grabe, no? So, early birds daw, ay meron daw prize, sabi ni upline. Gusto ko yun. May libreng sabon no? So, maaga kami doon. Tapos, habang ako'y nakamasid, ay grabe, may dumadating na nakagown. At sila daw ay mga top distributors. Sabi ko, tinignan ko yung itsura ko, ay, buti na lang. Bagong rembad din yung buhok ko, hindi naman ako nalalayo sa kanila. At nagsuot din ako ng maganda-ganda. Eto na, nung awarding na. Dito talaga ako talagang, totoo ba ito? Nung makita ko, yung mga tao na ordinaryong mamamayan, no? Ordinaryong mamamayan, peanut butter maker, welder, no? Meron dyan, magdidyaryo, no ba? Grabe, yung welder, yung iba pa na
alam mo yon, hindi naman sila nakatapos, no, ng 4-year course, pero nagawa nilang paunlarin ang kanilang buhay dahil kay iFern. Sabi ko nung pauwi na kami, doon sa 3 ko, 4 kong kasama, nakita niyo ba yung nakita ko? Bigyan natin siya ng oras. Bigyan natin ng oras si iFern. Grabe, eto na. Hindi pa ako, Monday yon. Wala pa akong pinagbibidahan. Pinagpipiestahan na pala ako sa school. No? Alam niyo yun? Nagustuhan nila yung mga ipinost nung mga downline ko kasi hindi ako nagpo-post that time. Hanggang sa wala akong inaalok, sila na po yung lumalapit, no? Andyan yung dala-dala yung pera at sasabihin, eto sabi ko, ano yan? Sasali daw siya sa ganon. Gusto daw niya yung ganon. Nanay Ila, hello, I love you. Alala ko tuloy. Sabi ko, sigurado ka ba, Ate Ila? Oo, gusto ko rin yung naggaganon. Sasali rin ako. Yun po yung simula, no? Na nakuha ko yung tiwala ng mga kaguro ko, naiiyak ako. Grabe. Yun po yun. Yun po yung simula. No? So, lumawak at lumawak yung network ko. Dati ayaw ko pa rin kasi nga, mahal na mahal ko yung pagtuturo ko. Pero dumating talaga sa oras na kailangan ko na talagang mamili. No? So, nung ma-realize ko, natulog kasi ako ng 1 taon, no? Halos 1 taon na akong natulog. September, nung ma-realize ko na kailangan ko talagang aralin, kailangan kong umattend ng trainings, no? Para meron akong maibigay sa mga downline ko. So, si Teacher Sungit, no? Si Teacher Sungit, nung nakita niya yung great opportunity na mabago yung buhay niya, nilinyahan ko. No? Nilinyahan ko hindi lamang para sa aking deepest why, kundi para rin sa aking mga downline. Love you. Sorry, naiiyak ako. Iba pala yung pakiramdam kapag leaders mo na yung kaharap mo. No? So, sila yung naging inspirasyon ko para hatawin si iFern. No? So, October nung talagang binigyan ko ng oras, no? Sinimulan ko ng September, October na hit ko yung FM ko. 1 buwan na hinataw ko. After my work, binababaan ko talaga isa-isa, no? Madaling araw na pag umuwi ako, sinasabi ko, kinukwento ko. Para lang hindi ako umabsent, minsan hindi na nakakaligo. Yan po yung totoo. At para rin hindi ko mapabayaan yung DepEd ko kasi mahal na mahal ko yung pagtuturo ko. Tama? So, sabi ko nga, October yan noon, encoding na lang, FM na ako. 3 na lang yung kailangan ko. Dumating naman yung pagsubok sa buhay ko. Yun yung nagkasakit mismo si Javi. Yung na-hospital siya, grabe, milyon. Kulang-kulang na 2 milyon yung ginastos namin sa hospital. Pero napanatag ako kahit kayo nasa ospital, kumikita. Tumutunog ang cellphone ko dahil kay iFern. Well, of course, sa tulong ng aking mga relatives, my uplines and my downlines, nairaos ko yon. So after lumabas kami sa ospital, guys, hindi ako nagmukmuk. Anong gagawin ko? Naandyan na problema yon, solusyonan. Tama? Lalo ko siyang hinataw. Imaginin mo yan. No? January, si Hobby, dahil sa katigasan ng ulo niya, kahit sabihin natin ang ganda-ganda ng ating mga produkto, meron at meron kapag hindi mo sinunod talaga at hindi mo inalagaan ang sarili mo. Si Hobby na nagda-dialysis 3 times a week, nagawan ko, nailabas yung car ko for the month of January. Grabe, no? Binigyan ako ng car ni iFern na never kong makuha sa DepEd yun. Kasi maliit lang yung sweldo. No? February, na-hit ko ang Millionaires Club na pabilang po ako. So lalo akong na-amaze, lalo akong na-inspire. Nga lang, eto na nung mag-pandemic, mag-COVID lockdown.
Inisip ko noon, paano ko pa ngayon gagawin si iFern? Paano pa si Habi? Di ba? Almost 2 weeks na nagpahinga tayo. Tama? 2 weeks. Hindi maintindihan. Wala tayong ginawa. Sa bahay kundi kumain, matulog. Nauubos ang pera. Pero nung sinabi ng upline ko, i-embrace, aralin, mag-download ng Zoom at aralin kung paano mag-present through online. Kasama ko ang aking team, inaral namin yon, no? So, andyan yung tawanan, kung ano-anong lumalabas, kung ano-anong nakakalikot. Pero, sinubok namin, no? Na magpakateki para magkapera. No? Tama. Kailangan naming magkapteki para daw kumikita talaga ng tuluyan. And eto yung binabalita ko sa inyo. Naka-lockdown, no? Halos lahat sarado ang mga companies. Pero si iFern, pandemic time, pumapayagpag. Tuloy ang 6-digit income ni Teacher Lisa, no? And dahit niya yung promotion niya, yung kanyang pinakaasam-asam, no? Na position, Field Vice President. Panahon yun ng pandemic. Grabe, no? And then, consistent po, na 6-digit income ko. Grabe, naiiyak ako. Sorry naman. Sabi ko kanina, hindi iiyak. Ayun. So, ganun talaga nakaka-inspired, no? Sabi nga ng upline ko noon, ikukwento mo na lang, no? So, buti na lang din, no, sa tulong, no? Sa tulong ng dalawa kong upline na hindi nila ako sinukuan, kahit kasing tigas ng ulo ko that time, hindi nila ako sinukuan, even up body. Sito itinuloy ko, lahat ng pangyayari sa buhay ko, ginawa kong challenge and inspiration. Ayun. So, syempre, hindi ko narating kung anong meron ako ngayon, kung hindi sa tulong din ng aking team, Team Tunasan, no? So, sa lahat po, no, nakatutok ngayon sa kanilang mga bahay, grabe, nakita mo kung gaano, yung presentation ng mga mahuhusay na speakers kanina, nakita mo kung gaano katatag, no, ang aming company, the owner, isa po siya ngayon nakasali sa Peoples of the Year. Grabe, Sir Tomanitan. Grabe, pinagmamalaki ka namin. And then yung aming mga products, grabe, world-class product. No? World brand product. No? Pagtataka ka pa, no? Grabe. And eto yon yung napakagandang sistema ni iFern. Why? Yung kaninang mga speakers, hindi lamang sila basta-basta mamamayan. Tama? Pero in-embrace nila si iFern. At eto rin, hindi ko rin ipagsasapalaran yung inaral kong kurso at hindi ko basta bibitawan yon, kundi alam ko na secured ako in iFern. Tama? Ako po yung resulta nun. Yung pinakamaganda at perfect na system ni iFern. Tama? Yun. So, ngayon pa lang kapatid na nakatutok sa akin ngayon, sa kanilang mga bahay, pasalamatan mo na yung nag-invite sa'yo, no? Pasalamatan mo na, tawagan mo na after this one, magpasalamat ka. Bakit? Sa dami ng ganyang kakilala, ikaw ang isa sa binigyan niya ng link para mapanood mo naman kami ngayon. Ma? So, alam ko at naniniwala ako na hindi aksidente yung pag-upo mo at pagtutok mo sa akin ngayon na umiiyak dito. May dahilan. Eto na, sure ako. Sure ako na eto na yung kasagutan ng hinihiling mo. Kasi I was once, katulad mo rin ako nakatitig na ganyan, may dahilan pala. It's up to you na desisyonan mo na kapatid. No? Desisyonan mo na. Huwag mo nang sabihin kung kanino pat magpapaalam. Ikaw yung nakakita kung ano ngayon yung magandang presentation namin ngayon. Diba? Yun. So, tamang-tama no? Very timely. Yung aming ino-offer sa'yo, no? Health and wealth, no? Health and wealth ang ino-offer ni iFern sa'yo. Health, magiging healthy ka, ang family mo, ang relatives mo, no? Ang mga kakilala mo. Yes, pag shinare mo yan, susunod na lang yung wealth. Ulitin ko sa'yo. Ang offer ni iFern sa'yo is health and wealth. Huwag mo na itong palampasin. Desisyonan mo na. No? Ayun. So, sa mga new distributors and yung mga distributors naman din, no?
na hindi pa binibigyan ng panahon si iFern. Kapatid, sayang yung investment mo, no? Perfect system si iFern. No? Grabe, hatawin mo na, sayang yung oras eh. 'Di ba? Kailangan paghandaan mo hanggang malusog ka, hanggang healthy ka, paghandaan mo kung ano pang worst na dadating sa buhay mo. We can never tell kung ano pa yung dadating pa sa atin. So, kailangan handa tayo. Kailangan meron tayong savings. Tama? Grabe. Empleyado, hindi mo kaya, wala kang oras. Empleyado rin naman ako nun. Pero ito yung sasabihin ko sa iyo, kapatid. Nung mahit ko ang FM ko, empleyado ako nun. Busy-busy pa ako nun. Pero nakayanan ko ang mag-field manager. Tama? Doon ko na ngayon na-realize na nagtuturo ako, na-hit ko yung field manager, how much more kung tutukan ko si iFern. Ayan. So, for that, sana na-inspire ko kayong lahat. Maraming salamat sa pagpanood nyo sa aking pag-iyak. No? So, I'm Emilia Elisa Arandia. Grabe, no? Field Vice President ng Tunasan Roaring Lions. Maraming salamat. Maraming salamat. iFantastic morning.